Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1461. Totoo yan. Tumango si Exi Mengjao at sinabing, pag-uwi ko, pinag-uusapan din ng pamilya ko ang bagay na ito. Medyo malaki ang epekto ng bagay na ito. Hindi naman pwedeng nagkataon lang, di ba? Hindi sinasadyang sinabi ni Huang Feng. Anong mali? Tinanong ni na Exi Mengjao at Tang Mazo si Huang Feng. Bago ka dumating, nagkaproblema ako dito. Pagkatapos, sinabi ni Huang Feng sa kanila ang tungkol sa alitan nila ni Young Master Zhou. Sinabi rin niya sa kanila ang mga paraan na ginagamit ng mga nakatataas upang harapin ang pamilya ni Young Master Zhou. Pagkatapos ng lahat, gusto ng mga nakatataas na bigyan ng pabor si Huang Feng, kaya pagkatapos nilang makitungo sa pamilya Zhou, tiyak na ipapaalam nila kay Huang Feng. Sa ganoong paraan, matatanggap ni Huang Feng ang kanilang pabor at hindi na magpapatuloy sa gulo. Dapat lang, walang ibang pamilyang Zhou sa kabisera na makakapagpakilo sa mga nakatataas, sabi ni Tang Mazo. I didn't expect na muntik ka pang ma-accident bago tayo dumating. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Exi Mengjao. Ayos lang ako. Buti na lang namatay on the spot ang driver, at masyadong mayabang si Young Master Zhou, kaya ayaw kong pabayaan ang bagay na ito. Hindi ko inaasahan na makakaapekto ito sa relasyon namin ni Yumo, sabi ni Huang Feng. Napakabastos ng Young Master Zhou na iyon. Karapat-dapat siyang arestuhin, sabi ni Exi Mengjao. Maraming mayamang lalaki na tulad niya sa kabisera. Kapag nasangkot sila sa gulo, iniisip nilang lahat na kaya nila itong lutisin gamit ang kanilang background at pera. Sa pagkakataong ito, si Young Master Zhou ay bumangga sa isang bakal na plato, sabi ni Tang Mazo. Mas matagal na siyang nasa kabisera kaysa kay Exi Mengjao. Kahit na hindi pa siya nakakita ng maraming bagay na tulad nito, tiyak na marami na siyang narinig. Gayunpaman, ang usaping ito ay marahil ay isang fuse lamang. Nakikita ko rin na ang mga nakatataas ay tila naghahanda na harapin ang mga mayayamang pamilyang ito. Kaya lang, ang pamilyang Zhou ay nagkataong nakasagasa sa kanila. At saka, ang mga nakatataas ay gumagawa ng pabor sa akin, sabi ni Huang Feng. Parehong tumango sina Tang Mazo at Exi Mengjao. Dahil aatakihin pa rin nila ang mayayamang pamilya, walang masama kung palitan ang target nila sa pamilya Zhou. Actually, kahit na anong pamilya ang hindi pinalad sa pagkakataong ito ang magpaparamdam sa ibang pamilya ng banta. Kaya naman mas naging komplikado ang relasyon niyo ni Sister Yamo. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin? Tanong ni Tang Mazo. Humingi ako ng tulong sa mga matatandang iyon, at pumayag sila. Sinabi ni Huang Feng, kung bibigyan ako ng pamilyang Su ng ilang oras para umunlad, hindi ko na kailangang hanapin ang matatandang iyon. Kung ganoon, mag-aambag ako ng ilang teknolohiya pagdating ng panahon. Hindi lang nila tutulungan ang sinumang humihingi ng tulong. Parehong nagulat sina Tang Mazo at Exi Mengjao na talagang tinulungan ng mga nakatataas si Huang Feng na harapin ang ganoong pribadong usapin. Kung tutuusin, ang mga taong iyon ay karaniwang humaharap sa mga malalaking kaganapan na maaaring makaapekto sa pag-unlad ng bansa. Hindi sila makisangkot sa ganoong pribadong usapin. Hindi nila inaasahan na sa pagkakataong ito ay papayag sila sa kahilingan ni Huang Feng. Mukhang interesado pa rin sila sa teknolohiya ni Huang Feng. Bukod dito, alam nating lahat na kahit na hindi ka humingi ng tulong sa kanila sa pagkakataong ito, ikaw ang magkukusa na mag-ambag ng mga teknolohiyang iyon sa ibang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ginagawa mo lang ito ng paunti-unti, sabi ni Exi Mengjao. Napakatalino mo, ngumiti si Huang Feng. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Exi Mengjao, kahit na hindi mangyari ang bagay na ito, iaambag pa rin niya ang mga teknolohiyang iyon. Sa pagkakataong ito, paahan lang ang ginagawa niya. Sa tingin ko sa tulong nila, walang magiging problema sa pagitan mo at ni Sister Yamo, sabi ni Tang Mazo na may kaunting inggit. Sabi ni Tang Mazo na may bahid ng inggit sa kanyang tono. Pagkatapos ng lahat, nangangahulugan ito na ang relasyon ni Huang Feng at Su Yumo ay tunay na nakumpirma. Hindi tulad nila, hindi pa rin alam ng mga miyembro ng pamilya nila ang relasyon nila ni Huang Feng. Oo, kailan mo balak ayusin ang pamilya natin? Ang usapin ng pamilya Zhou sa pagkakataong ito ay may malaking epekto sa lahat ng pamilya.
Bagamat hindi kasing sabik ang pamilya ko gaya ni Sister Yamo na maghanap ng makakasama ko, dapat nasa agenda na ang bagay na ito. Sa palagay ko wala na masyadong oras, sabi ni Exie Mengjiao. Alam ko, pinakamabuting ayusin ang mga bagay na ito pagdating mo sa kabisera sa oras na ito. Kinaumagahan, pumunta ako sa bahay ni Yingye, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, sinabi sa kanila ni Huang Feng ang nangyari sa bahay ni Tan Ying. Labis na inggit ang dalawang babae sa pagpaparaya ng mga magulang ni Tan Ying. Ang kanilang pamilya ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng pamilya ni Tan Ying. Bagamat hindi ito kasendali ng pamilya ni Suyamo, tiyak na hindi ito kasing dali. Nainggit talaga ako kay Sister Yingye. Napaka-open-minded ng mga magulang niya, sabi ni Exie Mengjiao. Maaaring may kaugnayan ito sa kanyang malubhang karamdaman noon. At saka, makakain lang siya ng pagkain na ginagawa ni Huang Feng. Tiyak na ayaw ng kanyang mga magulang na magdusa siyang muli, sabi ni Tang Mazo. Oo, tumango si Huang Feng. Ganun din ang iniisip niya. Hindi ko ini-expect na ang una mong nasettle ay ang pamilya ni Sister Yingye. At saka, sa mga circumstances nalaman nilang may iba ka pang girlfriend, ani Exie Mengjiao. Hindi ko rin akalain na magiging ganito kakinas, sabi ni Huang Feng. Ito ay totoo. Handa na siyang harapin ang lahat ng uri ng paghihirap noon, ngunit sa bahay ni Tan Ying, hindi masyadong mahirap na pumayag ang mga magulang ni Tan Ying. Dahil dito ay medyo hindi siya makapaniwala. Siyempre, naunawaan din ni Huang Feng na lahat ito ay dahil sa pagmamahal ng mga magulang ni Tan Ying kay Tan Ying. Iyon ang dahilan kung bakit sila naging mapagbigay. Sabay silang tatlo na nag-dinner. Pagkatapos nun, nagkwentuhan sila sandali. Pagkatapos, umalis sina Exie Mengjiao at Tang Mazo para umuwi. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi sila maaaring magpalipas ng gabi sa labas ng basta-basta. Bukod dito, mananatili lamang sila sa kabisera ng ilang araw, kaya hindi na kailangang masyadong mabalisa. Sa makatuwid, muling nanatili si Huang Feng na mag-isa sa isang bakanteng bahay. Ginamit din ni Huang Feng ang oras na ito upang maglakad-lakad sa tindahan ng storage box upang makita kung mayroon siyang maiaambag. Tama si Exie Mengjiao. Si Huang Feng ay orihinal na nagplano na mag-ambag ng isang bagay sa bansa. Ito ay hindi lamang upang makatulong sa pag-unlad ng bansa, kundi upang makinabang din ang kanyang kumpanya. Naniniwala siya na pagkatapos makatanggap ng benepisyo ang bansa mula sa kanya, pahahalagahan din nila ang kanyang kabaitan at hindi basta-basta magpapahirap sa kanyang negosyo. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Huang Feng na ang ilang malalaking boss ay nagdududa sa pinagmulan ng kanyang mga bagay. Ito ay kinakailangan upang maghanda para sa isang tag-ulan. Isa sa mga bagay na magagawa ngayon ni Huang Feng ay ang patuloy na dagdagan ng suporta para sa mga alipin sa Afrika at hayaan silang palawakin ang kanilang teritoryo. Magkakaroon din siya ng kapital upang makipagtawaran sa hinaharap. Maaari pa nga itong gamitin bilang isang huling paraan. Ang isa pang paghahanda ay nakasalalay sa kahon ng imbakan. Hindi alam ni Huang Feng kung anong mga pagbabago ang dadalhin pagkatapos ng pag-upgrade ng storage box sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ayon sa nakaraang pag-upgrade, maaari niyang dalhin ang mga bagay mula sa realidad sa ibang mga espasyo. Tiyak na madadala niya ang mga tao sa hinaharap. Hanggat maaari niyang dalhin ang mga tao, magkakaroon siya ng malaking trumpo. Hindi siya matatakot sa mga pagsisiyasat sa totoong buhay. Kabanata 1462. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng kung anong mga pagbabago ang ay dudulot ng pag-upgrade ng storage box. Pagkatapos ng mahabang panahon, dapat na na-upgrade ang storage box. Pagbalik niya sa Qing Province, dapat niyang malaman ang mga pagbabago nito. Naglakad-lakad si Huang Feng sa storage box store ng mahabang panahon bago siya nag-aatubili na lumabas. Bagamat matagal na niyang nakuha ang storage box at nakapunta na siya sa storage box store ng higit sa isang beses, hindi pa nakikita ni Huang Feng ang lahat sa loob. Napakaraming bagay sa loob. Sa tuwing mamasyal siya sa loob, ayaw lumabas ni Huang Feng. Kinaumagahan, maagang bumangon si Huang Feng. Pagkatapos mag-ayos, handa na si Huang Feng na pumunta sa Su family. Sa anumang kaso, dumating siya sa oras na ito upang ipagdiwang ang kaarawan ng lolo ni Suyamo. Ngayon, tiyak na kailangan niyang pumunta. Bakit ka nandito?
Nang dumating si Huang Feng sa Su family, nakita niya si Su Hang at isa pang binata na nakatayo sa pintuan. Dapat silang mag-welcome ng mga bisita. Sa pagkakataong ito, ang kaarawan ng lolo ni Su Yamo ay malinaw na magiging isang malaking kaganapan. Maraming tao ang naimbitahan. Ang isa ay upang ipakita ang impluwensya ng pamilya, at ang isa ay upang makahanap ng angkop na kapareha para kay Su Yamo. Sa makatuwid, maraming tao ang darating ngayon. Naturally, may mga tao sa pintuan na responsable sa pagtanggap ng mga bisita. Si Su Hang at ang binata ang unang linya. Nakita na rin ni Huang Feng ang binata noon. Nang dumating siya sa Su family noong araw na iyon, ang taong ito ay nakaupo din sa sala. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Huang Feng ang nakikipag-usap sa ilang elder ng Su family. Wala siyang sinabi sa kabilang partido at hindi niya alam ang pangalan niya. Nakita ni Su Hang ang pagdating ni Huang Feng at halatang medyo nagulat. Noong nakaraang pagkakataon, nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap si Huang Feng at ang Su family. Sa huli, naghiwalay sila sa hindi magandang mga termino. Hinarang pa ni Huang Feng ang kumpanya ng Su family sa stock market. Talagang sumasakit ang ulo ng Su family dahil sa bagay na ito nitong 2 araw. Gayunpaman, halatang handa si Huang Feng. Bukod dito, ang kanyang lakas ay lampas din sa inaasahan ng lahat. Hindi maganda ang epekto ng paglaban ng pamilya Su. Sa makatuwid, talagang hindi maganda ang mood ng Su family nitong 2 araw. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Su Hang na talagang nang-ahas si Huang Feng na pumunta sa pamilya Su ngayon. Hindi ba siya natatakot na mabugbog? Hindi ba ako makakapunta? Nandito ako para ipagdiwang ang kaarawan ni Old Master Su, sabi ni Huang Feng habang iminuwestra ang regalo sa kanyang kamay. Ngunit, Kuya Huang, napakagwapo mo noong araw na iyon. May gustong sabihin pa si Su Hang, ngunit ang binata sa tabi niya ay unang nagsabi, hinahangaan kita hanggang sa mamatay. Wala pa akong nakitang sinumang maglakas loob na makipag-usap sa aking lolo ng ganito. Ikaw, nalilitong tumingin si Huang Feng sa kabilang partido. Siya ang bunsong anak ng aking tiyuhin. Ang kanyang pangalan ay Su Jin, pagpapakilala ni Su Hang. Tumango si Huang Feng. Kaya ganyan. Ang mga kabataang maaaring maupo sa bulwagan sa araw na iyon ay dapat magkaroon ng pambihirang pagkakakilanlan. At least, they were not marginal figures. Napilitan din ako ng lolo mo. Masyadong matigas ang ulo ng lolo ko at ng iba. Parehas ang tatay ko. Anong panahon na ngayon? Gusto pa nilang laruin ang kasal. Hindi ba nila alam na sa pagitan ng mayayaman at makapangyarihang pamilya, ang pag-asa sa kasal ay hindi talaga maaasahan? Sabi ni Su Jin, puno ng dissatisfaction ang mukha niya. Obviously, hindi siya sang-ayon sa diskarte ng matatanda. Gayunpaman, sa pamilyang Su, si Old Master Su pa rin ang may huling desisyon. Ang mga kabataan ay walang gaanong karapatang magsalita. Sa makatuwid, mayroon siyang magandang impresyon kay Huang Feng na nang-ahas na kalabanan ang kanyang lolo at labis na hinangaan siya. Mabuti sana kung ganoon din ang iniisip ng lolo at tatay mo, sabi ni Huang Feng. Malinaw, magkaiba ang pananaw ng kabataan at ng nakatatandang henerasyon. Bukod dito, naramdaman din ni Huang Feng na tama si Su Jin. Sa pagitan ng mayaman at makapangyarihang mga pamilya, ang mga benepisyo ang inuna. Sa harap ng mga benepisyo, talagang walang epekto ang kasal. Hindi niya alam kung bakit ang mga mayayaman at makapangyarihang pamilyang iyon ay mahilig makipaglaro sa kasal. Para bang pagkatapos ng kasal, malaki ang maitutulong nito sa kanila. Lahat sila matigas ang ulo. Sinabi ni Su Jin, siya nga pala, kailangan mong pumasok kaagad. Gustong-gusto ka rin ng pinsan ko na makita ka. Noong una ay may gustong sabihin si Su Hang, ngunit dahil sinabi na ito ni Su Jin, hindi na niya napigilan si Huang Feng. Sa Su family, mas mataas ang status ni Su Jin kaysa sa kanya. Siyempre, kung ang kanyang ama ay na-promote sa pagkakataong ito, tiyak na mapapabuti ang kanyang katayuan. Salamat, sinabi ni Huang Feng kay Su Jin, at pagkatapos ay pumasok sa pinto. Bakit mo siya pinapasok? Pagkaalis ni Huang Feng, sinabi ni Su Hang kay Su Jin, alam mo, kung makita ni Lolo si Huang Feng, hindi siya magiging masaya. Ngayon, si Lolo ay nag-ayos ng maraming blind date para kay Yamo. Kung dumating si Huang Feng, hindi ba ito makakasira ng mga bagay-bagay? Hayaan mo siyang sirain ang mga bagay-bagay.
Sinabi ni Su Jin, payag ka bang pakasalan ng pamilya? Sa epekto ni Huang Feng, maaaring may ilang aksidente sa bagay na ito. Panipi, hindi mababago ni Huang Feng ang isip ni Lolo. Alam mo rin na kapag nakapagdesisyon na si Lolo, mahirap na itong baguhin. Umiling si Suhang at sinabing, bukod dito, naayos na ang aking usapin. Imposibleng masira ang kasal na ito maliban na lang kung magkaroon ako ng away sa pamilya Liu. Malinaw na hindi papayag ang aking pamilya na gawin iyon. I think this Huang Feng is not ordinary. I have seen a lot of people, but Huang Feng gives me a very special feeling. You see those ordinary people, even those who are in a lower circle than US, when they see US, very humble ang ugali nila. Kahit na mas marami silang pera kaysa sa amin, ang pagkakaiba ng status ay hindi pa rin nila maramdaman ang superiority sa harap namin. Itong Huang Feng ay halatang iba. Sabi ni Su Jin, maybe he can really change something. Your matter has been confirmed, but my matter hasn't. I actually hope that he can get together with my dear cousin. If that the case, it might beneficial sa ating mga wala pang partner. Nagpatuloy si Su Jin. Siya lang, hindi yata pwede. Hindi pa rin naniniwala si Su Hang na mababago ni Huang Feng ang isip ng kanyang lolo. Kahit na ang lakas ni Huang Feng ay medyo hindi inaasahan, ito lamang. Ang kanyang lolo at maging ang henerasyon ng kanyang ama ay nakakita ng maraming kabataang talento. Mahusay si Huang Feng, ngunit imposible para sa kanya na baguhin ang anuman. Let him try. Wala naman tayong mawawala, sabi ni Su Jin. Sa oras na ito, dumating ang isa pang bisita. Mabilis na napatigil sa pag-uusap ang dalawa at naghanda sa pagtanggap. Sa bisita, sa kabilang panig, pagkapasok ni Huang Feng sa pinto, nakita niya ang isa pang tao sa pintuan sa labas ng sala. Sa pagkakataong ito, nandoon lahat ang tatlong kapatid ni Su Yamo. Malinaw, ang Su family ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa piging ngayon. Ang tatlong taong ito ay talagang naging panauhin. Huang Feng, bakit ka nandito? Nang makitang pumasok si Huang Feng, nagulat din ang tatlo. Kabanata 1463, Siyempre nandito ako para ipagdiwang ang kaarawan ni Lolo Su, nakangiting sabi ni Huang Feng. Medyo komplikado ang ekspresyon ng tatlong magkakapatid. Bagamat ang lahat ay naghahanda para sa kaarawan ng matanda nitong 2 araw, sapat na ang mga gawain ng kumpanya upang bigyan sila ng sakit ng ulo. Hindi nila akalain na pupunta talaga dito ang salarin na dahilan ng lahat ng ito para ipagdiwang ang kaarawan ng matanda. Huang Feng, umalis ka na. Malamang masama ang pakiramdam ng matanda kapag nakita ka niya. Huwag mo siyang pahirapan sa kanyang kaarawan, sabi ng ama ni Su Yamo. Iniisip din niya si Huang Feng. Bad mood din ang matanda dahil sa mga gawain ng kumpanya nitong 2 araw. Kung makikita niya si Huang Feng, tiyak na mas malala ang kanyang kalooban. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kay Huang Feng. Bukod dito, nagpumilit ang matanda na maghanap ngayon ng mapapangasawa ni Yamo. Sa oras na iyon, tiyak na magiging masama ang loob ni Huang Feng kapag nakita niya ito. Kung gagawa si Huang Feng ng eksena sa eksena, hindi ito makakabuti para kay Huang Feng. Kung tutuusin, marami sa mga taong dumating ngayon ay mula sa mayayaman at makapangyarihang pamilya sa kabisera. Bagamat hindi magkaroon ng magandang relasyon ang kanyang anak kay Huang Feng, halatang ayaw ng ama ni Su Yamo na makitang naghihirap si Huang Feng dito. Tito, bisita po siya sa malayo. Hindi po ba masama na itaboy niyo ang bisitang dumalaw? Sinabi ni Huang Feng sa ama ni Su Yamo. Dahil ang kabilang partido ay ang ama ni Su Yamo, ang ugali ni Huang Feng ay napakagalang. Kahit na ano, ang dating kahilingan ng ina ni Su Yamo ay medyo sobra, ngunit ito ay isang pagkakataon pa rin para kay Huang Feng. Bukod dito, ang mga magulang ni Su Yamo ay hindi nakatayo sa tapat ng Huang Feng noong nakaraang araw, kaya maganda ang impresyon ni Huang Feng sa mga magulang ni Su Yamo. Siya ay isang mabuting customer, ngunit iyon ay depende sa kung siya ay isang masamang customer. Sabi ng tiyuhin ni Su Yamo na may pangit na ekspresyon. Sa kanyang opinyon, pinupukaw ni Huang Feng ang pamilya Su. Bilang panganay na anak ng Su family, natural na wala siyang magandang impresyon kay Huang Feng. Tama, bagamat magiliw ang pamilyang Su, hindi lahat ay maaaring maging bisita natin. Sabi ng pangalawang tiyo ni Su Yamo.
Pangit din ang kanyang ekspresyon dahil kung magkasama sina Suyamo at Huang Feng, mababawasan ang kanyang katulong. At kung si Suyamo ay maaaring makipagtipan sa mga young masters ng ibang mga pamilya sa kabisera, kung gayon ang bagay na ito ay magiging mas matatag. Sa makatuwid, sa oras na ito, ayaw niyang makitang pumunta rito si Huang Feng para manggulo. Ayaw niyang makakita ng anumang aksidente. Oh, gusto kong maging bisita ng Su family. Kailangan ko bang tuparin ang anumang kondisyon? Tinaas ni Huang Feng ang kanyang kilay at sinabi. Sa oras na ito, sunod-sunod na dumating ang maraming bisita. Ayaw nilang tatlo na ituloy ang pakikipagtalo kay Huang Feng dito. Kaya naman, naiinip na sinabi ng tiyuhin ni Suyamo, huwag ka nang magsabi ng marami. Anyway, hindi ka namin tinatanggap dito. Huang Feng, kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, umalis ka nang mag-isa. Kung hindi, hindi magiging maganda sa iyo kung itataboy ka. Kailangan ko talagang pumasok ngayon. Gusto kong makita kung paano mo ako itataboy. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng at sinabing, nga pala, hindi ba sinabi ni Yu Mo sa iyo na miyembro ako ng National Security Agency? Ang mga bodyguard ng iyong Su family ay wala sa harapan ko. Pagdating ng panahon, ang Su family ang mawawala ng mukha. Nang marinig ang sinabi ni Huang Feng na siya ay miyembro ng National Security Agency, nagbago ang ekspresyon ng tatlong magkakapatid. Siyempre, alam nila ang pagkakaroon ng National Security Agency. Ito ay isang napaka-espesyal na organisasyon, hiwalay sa makamundong mga gawain. Maraming mayayamang pamilya ang gustong makuha ang kanilang mga kamay, ngunit hindi nila magawa. Ito ay isang lugar na hindi makuha ng mga mayayamang pamilya sa kabisera. Isa rin itong napakahiwagang lugar. Kung si Huang Feng ay talagang miyembro ng National Security Agency, kung gayon ang mga kasanayan ni Huang Feng ay tiyak na hindi simple. Kahit na hindi niya kayang talunin ang lahat ng bodyguard ng Su family tulad ng sinabi niya, tiyak na hindi siya masama. Medyo nahiya ang tatlong magkakapatid. Kung tutuusin, ngayon ang kaarawan ng matandang guro. Kung gagawa sila ng eksena dito, mawawala ang mukha ng kanilang Su family. Iyon ay isang bagay na hindi nila matanggap. Huang Feng, nandito ka. Sa oras na ito, isang masayang boses ang nagmula sa likuran ni Huang Feng. Nandito si Tanying. Si Tanying ay nakabihis ngayon. Sa tabi niya ay ang kanyang ama. Nang makitang lumitaw si Secretary Tan, umakyat din ang tatlong kapatid ng Su family para batiin siya. Ang ama ni Tanying ang pinuno ng kabisera. Napakahalaga ng posisyong ito. Masasabing siya ay may mataas na posisyon at kapangyarihan. Bukod dito, bata pa ang ama ni Tanying. Napakataas ng posibilidad na patuloy siyang umakyat sa ranggo. Hindi tulad ng Su family na halatang pababa ng burol, napakalakas pa rin ang impluwensya ni Tanying sa kabisera. Dati, ang Su family at ang Tan family ay may ilang contact, ngunit hindi masyadong madalas. This time, nagpadala na rin sila ng imbitasyon. Hindi nila inaasahan na tiyak na darating ang ama ni Tanying. Ngayong dumating na talaga siya, tuwang-tuwa ang tatlong magkakapatid ng Su family. Nandito na si Secretary Tan. Please come in. Nakangiting sabi ng tiyuhin ni Suyamo sa ama ni Tanying. Siguradong napakasaya ng aking ama na maaaring dumating si Secretary Tan, sabi din ng pangalawang tiyuhin ni Suyamo. Halatang VIP ang tatay ni Tanying kaya't magalang ang ugali ng tatlong magkakapatid. Sa mga panauhin sa paligid, may mga nakakakilala sa ama ni Tanying ang magkukusa din na batiin siya. Makikita na sikat ang ama ni Tanying sa kabisera. Bawal magmadali, sabi ng ama ni Tanying. Pagkatapos noon, naglakad din siya patungo kay Huang Feng at sinabing, nandito rin si Xiao Feng. Sabay na tayong pumasok. Ito, medyo nagulat ang tiyuhin at pangalawang tiyuhin ni Suyamo. Hindi nila alam kung paano nakilala ng ama ni Tanying si Huang Feng. Bukod dito, napakaganda ng kanyang ugali, na para bang nakikipag-usap siya sa sarili niyang nakababatang henerasyon. Noong una, iniisip nila kung itataboy ba nila si Huang Feng, ngunit ngayon, nag-alinlangan sila. Sinabi ng ama ni Tanying, kung itaboy nila si Huang Feng, hindi nila ito bibigyan ng mukha. Kung hindi nila ibigay ang mukha kay Secretary Tan sa publiko, tiyak na malungkot ang kabilang partido. Mahirap tiyakin na walang anumang puot. Anong wala? May problema ba? Napatingin ang ama ni Tanying sa tatlong kapatid ng pamilya Su. Sa kanyang mga salita,
mayroon ng tono ng pagtatanong. No, no problem. Welcome, welcome. Mabilis na sabi ng tiyuhin ni Suyamo. Nag-echo din ang dalawa pa. Ang pagkakaiba ay ang pangalawang tiyuhin ni Suyamo ay medyo malungkot, ngunit ang ama ni Suyamo ay bahagyang masaya. Mukhang maganda ang relasyon ni Huang Feng at Secretary Tan. Marahil ay magkakaroon ng isang pagliko para sa mas mahusay. No problem, papasok na tayo, sabi ng ama ni Tanying. Pagkatapos nito, dinala niya ang kanyang anak na babae at si Huang Feng sa bulwagan. Iniwan ang tatlong kapatid na lalaki ng pamilyang Su na tulala. Ang kanilang mga ekspresyon ay komplikado. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip nila. Kabanata 1464. Salamat, Tio Tan, sabi ni Huang Feng sa ama ni Tanying na nagpapasalamat habang nasa daan. Kung hindi nagpakita ang ama ni Tanying, makapasok sana si Huang Feng. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, mas malala ang sitwasyon niya sa pamilya Su. Ang napapanahong pagpapakita ng ama ni Tanying ay maaaring ituring na nakakatulong sa kanya. Mukhang hindi ka masyadong tinatanggap ng pamilya Su, nakangiting sabi ng ama ni Tanying. Bakit hindi mo isuko ang maliit na babae na iyon sa pamilyang Su? Hindi pa ba sapat na maging mahal mo akong anak? Tai, ano ang sinasabi mo? Napakabuting tao ni Ate Yamo. Inaalagaan niya ako ng mabuti noong nasa Qing Province kami, hindi nasisiyahang sabi ni Tanying. Inalagaan siyang mabuti ni Su Yamo noon. Naramdaman din ni Tanying na mabuting tao si Yamo. Gusto rin niyang makasama si Su Yamo. Paano niya nagawang sip-in si Su Yamo? Bukod dito, alam din ni Tanying na hindi lang si Su Yamo ang babaeng mayroon si Huang Feng. Kahit na ayaw ni Huang Feng kay Su Yamo, hindi lang siya pag-aari nito. Kung ikukumpara sa iba, kabilang siya sa huli. Sa puso niya, laking pasasalamat niya na tinanggap siya ng ibang mga kapatid. Paano niya nagagawa ang bagay na iyon? You little girl, I am helping you. How could you be so grateful? Pinuna ng ama ni Tanying ang kanyang anak. Gayunpaman, bagamat pinapuna siya nito, puno ng nakakaakit ng ngiti ang mukha nito. Sa harap ng mga tagalabas, siya ay isang seryoso at seryosong tao. Gayunpaman, sa harap ng kanyang anak na babae, siya ay isang tunay na ama. Mula noong bata pa siya, hindi niya kailanman pinuna ng malupit si Tanying. Salamat sa iyong pag-aalala, tatay. Gayunpaman, ang mga bagay sa pagitan natin ay napakakomplikado. Mabagal kong sasabihin sa iyo sa hinaharap. Anyway, huwag mong isipin na sipin ni Huang Feng ang iba pang mga kapatid na babae, sabi ni Tanying. Sige, ayon sa gusto mo, walang magawa ang ama ni Tanying. Walang magawa ang ama ni Tanying. Pagkatapos ay tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, tingnan mo kung gaano ka-protective ang anak ko sa iyo. Kung maglakas loob kang pahirapan siya sa hinaharap, hindi kita bibitawan. Uncle Tan, don't worry. Hindi ko siya hahayaang magdusa. Nangako si Huang Feng. Alam niyang mahal ng ama ni Tanying si Tanying. Kahit ilang beses siyang nangako, mag-aalala pa rin ang ama ni Tanying. Tungkol dito, naiintindihan ni Huang Feng. Kung magkakaroon siya ng anak na babae, malamang na ganoon din ang nararamdaman niya. Tai, napakabuti ni Huang Feng sa akin. Huwag mo siyang pag-usapan ng ganyan. Niyugyug ni Tanying ang kanyang ama at sinabing, hindi mo pa nga siya pinakasalan, pero kinakampihan mo na siya, sabi ng ama ni Tanying. Siyempre hindi, medyo nahiya si Tanying. Sa oras na ito, bagamat hindi pa opisyal na nagsisimula ang piging, marami ng tao sa bulwagan. Kung titingnan ang paraan nilang lahat na nakasuot ng suit at leather na sapatos, at ang paraan ng kanilang pakikipag-usap sa isa't isa, kitang-kita na lahat sila ay mga taong may mataas na katayuan. Sa sandaling lumabas si Huang Feng at ang dalawa pa, nakakuha sila ng maraming atensyon. Siyempre, ang atensyon ng mga taong ito ay nakatuon sa ama ni Tanying. Para naman kay Huang Feng at Tanying, hindi gaanong nagmamalasakit sa kanila. Si Huang Feng ay hindi taga-kabisera noon, at hindi pa siya nakasali sa anumang high-level na piging, kaya syempre, walang nakakakilala sa kanya. Para naman kay Tanying, may ilang taong nakakita sa kanya ilang taon na ang nakakaraan, ngunit kalaunan, nawala siya sa paningin ng publiko matapos siyang ma-diagnose na may anorexia. Nitong mga nakaraang taon, nagbago rin ang kanyang hitsura, kaya't hindi kaagad nakilala ng maraming tao.
Gayunpaman, dahil nakalakad sila kasama si Secretary Tan, nahulaan ng maraming tao ang pagkakakilanlan ni Huang Feng at Tan Ying. Hindi nagtagal, may nagkusa na kausapin ang ama ni Tan Ying. Sa mga taong naruroon, ang posisyon ni Secretary Tan ang pinakamataas. Isang magandang pagkakataon din para makihalubilo ang naturang piging kaya walang makakaligtaan. Natural na ipinakilala ng ama ni Tan Ying sina Huang Feng at Tan Ying sa iba. Tungkol naman sa pagpapakilala ni Huang Feng, sinabi niya na siya ang kanyang junior, at hindi binanggit ang relasyon ni na Huang Feng at Tan Ying. Pagkatapos ng lahat, ito ang pamilyang Su, at narito ang babae ni Huang Feng. Ayaw ng ama ni Tan Ying na gawing masyadong komplikado ang mga bagay. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Tan Ying, lahat ay natigilan. Alam ng maraming tao na may anak na babae si Secretary Tan, ngunit matagal na itong hindi nagpapakita sa publiko. Hindi nila inaasahan na talagang napakagandang babae niya. Dahil dito, parami ng parami ang mga tao sa paligid ni Tan Ying, lalo na ang nakababatang henerasyon ng mayayaman at makapangyarihang mga pamilya. Marami sa kanila ang dumating para kay Suyamo, ngunit hindi ito nangangahulugan na ibibitin nila ang kanilang sarili kay Suyamo. Ang katayuan ni Tan Ying ay mas mataas kaysa kay Suyamo, at siya ay maganda rin. Higit sa lahat, si Secretary Tan ay nagkaroon lamang ng isang mahalagang anak na babae. Ang sinumang nagpakasal kay Tan Ying ay magkakaroon ng isa pang malaking taga-suporta, at kailangan nilang magtrabaho ng kaunti sa loob ng maraming taon. Para kay Huang Feng, hindi siya pinansin ng lahat. Sa opinyon ng lahat, ang Huang Feng na ito ay dapat na isang malayong kamag-anak ng pamilyang Tan. Walang nakakita o nakarinig man lang sa kanya noon. Akala nila this time, dinala lang siya ni Secretary Tan para makita ang malaking eksena, at hindi naman siya importanteng tao. Walang karanasan si Tan Ying sa pakikitungo sa mga taong ito na pumunta para makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa bahay sa lahat ng oras, at walang maraming pagkakataon na makipag-usap sa iba. Bukod dito, si Huang Feng lang ang nasa puso niya ngayon. Wala siyang magandang impresyon sa mga taong ito na lumapit sa kanya para kausapin siya. Sa kabutihang palad, parehong narito sina Huang Feng at ang ama ni Tan Ying, kaya ang mga kabataang iyon ay hindi nang ahas na lumayo. Bukod dito, gusto rin nilang mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ni Tan Ying, kaya magalang lang nilang binati siya, at hindi na lumayo. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyang naalis ni Tan Ying ang mga taong humarap sa kanya. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Bumulong si Huang Feng sa kanyang tenga, kung sinabi rin ni Uncle Tan na naghahanap siya ng makakasama mo, sa tingin ko ay mas marami pang darating kaysa ngayon. Kung tutuusin, mas mataas ang status ng pamilya Tan kaysa sa pamilyang Su, kaya maraming tao ang gustong makipagrelasyon sa kanila. Anong pinagsasabi mo? Nahiya si Tan Ying at sinaktan si Huang Feng, ngunit ang kanyang lakas ay napakagaan, at ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Parang awayan ng magkasintahan. Ang eksenang ito ay nakita ng maraming tao, lalo na yung mga kabataan. Habang nakakunot ang noo nila, iniisip din nila ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Napakalapit niya kay Tan Ying, kaya hindi siya dapat maging kasing simple ng isang ordinaryong kamag-anak. Gayunpaman, binaliwala ng mga taong ito na nang ipakilala ng ama ni Tan Ying si Huang Feng, sinabi lamang niya na si Huang Feng ay kanyang junior, ngunit hindi sinabi na si Huang Feng ay kamag-anak ng pamilyang Tan. Mali lang ang pagkakaintindi ng mga taong iyon. Sa pananaw ng ama ni Tan Ying, kung si Huang Feng at ang kanyang anak na babae ay mag-asawa, kung gayon walang masama kung siya ay kanyang junior. Kabanata 1465, Ate Mazo, Ate Mengjiao, dito. Biglang nakita ni Tan Ying ang dalawang pamilyar na figure sa pintuan mula sa gilid ng kanyang mga mata. Tuwang-tuwa siyang tumingin sa pinto at kumaway sa kanila. Hindi sila nilingan ni Huang Feng. Alam na niya kung sino ang mga ito sa narinig pa lang niyang pagbati ni Tan Ying. Oo naman, lumitaw sina Tang Mazo at Xi Mengjiao sa pintuan ng bulwagan. Napakaganda nilang dalawa ngayon. Kahit na madalas silang nakikita ni Huang Feng, nagningning ang kanyang mga mata nang makita niya sila, lalo pa ang ibang mga taong naroroon. Hindi nag-iisang dumating sina Tang Mazo at Xi Mengjiao. May isang medyo may edad na lalaki sa tabi nila. Tila siya ang kanilang ama. Sina Tang Mazo at Xi Mengjiao ay matalik na kaibigan ni Suyamo. Sa makatuwid,
ang mga tao mula sa pamilya Tang at pamilya Xi ay tiyak na darating para sa kaarawan ni Old Master Su sa pagkakataong ito. Ang mga ama ni Tang Mazo at Xi Mengjiao ang mga kinatawan. Nang marinig ang sigaw ni Tan Ying, tumingin din sina Xi Mengjiao at Tang Mazo. Nang makita nila si Huang Feng, nagliwanag ang kanilang mga mata. Pagkatapos, lumakad sila, at sinundan sila ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang. Minister Tang, Ministro Xi, kumusta? Malinaw na kilala ng ama ni Tan Ying ang mga nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Tang Mazo at Xi Mengjiao. Nang maglakad na sila, nagkusa siyang batiin sila. Secretary Tan, long time no see. Magalang ding binati ng dalawang lalaki si Secretary Tan. Ang pamilya Tang at ang pamilya Xi ay nagkaroon ng magandang relasyon, at sila ay malapit. Kaya naman, sina Tang Mazo at Xi Mengjiao ay naging matalik na magkaibigan mula pa noong bata pa sila. Gayunpaman, hindi ganoon kalapit ang relasyon ng dalawang pamilya at ng pamilyang Tan. Hindi sila masyadong nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa labas. Magkakilala lang sila. Gayunpaman, malinaw na hindi inaasahan ng tatlong matatanda na ang kanilang mga anak na babae ay magkakaroon ng ganoon kagandang relasyon sa isa't isa. Lalo na ang ama ni Tan Ying. Nang makita niyang dumating sina Tang Mazo at Xi Mengjiao, bagamat kausap din niya ang kanyang anak, kadalasan, ang mga mata nila ay kay Huang Feng. Nagkusa rin silang kausapin si Huang Feng. Ang paraan ng pagtingin nila kay Huang Feng ay halos pareho sa paraan ng pagtingin ng kanyang anak kay Huang Feng. Hindi kaya ang dalawang babaeng ito ay kamag-anak ni Huang Feng? Naisip ng ama ni Tan Ying sa kanyang sarili. Kung mapapansin ng ama ni Tan Ying ang pagkakaiba ni Tang Mazo at Xi Mengjiao, bilang ama ng dalawa, tiyak na napansin din niya ito. Gayunpaman, malinaw na wala silang itinanong ngayon. Nagtataka lang silang tumingin kay Huang Feng. Mazo, kaibigan mo ba ito? Sa wakas, ang ama ni Tang Mazo ay hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa at nagkusa na magtanong. Nang marinig ang kanyang tanong, ang ama ni Xi Mengjiao, nakausap ng ama ni Tan Ying, ay tumigil din at tumingin kay Huang Feng. Malinaw, naghihintay din siyang malaman ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Bahagyang nahiya si Tang Mazo nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ama. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon na siya ng matalik na relasyon kay Huang Feng, ngunit hindi pa rin alam ng kanyang pamilya. Akala nila wala pa siyang boyfriend. Gayunpaman, pinipigilan pa rin ni Tang Mazo ang kanyang pagkamahiyain at sinabi sa kanyang ama, ito si Huang Feng. Siya ang aking kaibigan. Halatang hindi angkop na magsabi ng totoo sa ganoong okasyon. Hello, Uncle Tang. Hello, Uncle Xi. Nagkusa si Huang Feng para batiin sila. Hello, ano ang ginagawa ni Xiao Huang? Tanong ng ama ni Xi Mengjiao. Gayunpaman, ang paraan ng pakikipag-usap niya sa ama ni Xi Mengjiao ay muling nagreklamo kay Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, ito ang kanyang biyenan, kaya hindi nang ahas si Huang Feng na magsabi ng kahit ano. Ginagawa ko lahat pero medyo sari-sari. Ngumiti si Huang Feng. Ang mga kabataan ay dapat na mas nakatuon. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ay limitado. Ang pagtutok sa isang bagay ay mas malamang na makamit ang tagumpay, sabi ng ama ni Tang Mazo. Sabi ng ama ni Tang Mazo. Walang masyadong paghamak sa tono niya. Para siyang nagpapaalala sa nakababatang henerasyon. Tama si Uncle Tang. Hindi pinabulaanan ni Huang Feng. Sa kabaligtaran, hindi na nakatiis si Tang Mazo. Hindi niya napigil ang sabihin, ang mga negosyo ni Huang Feng ay napakahusay. Ang Divine Brew, na dinala ko sa iyo noon ay ginawa ng kanyang pabrika. Si Tang Mazo ay orihinal na isang sales agent para sa white wine, at nagpadala rin siya ng isang bahagi ng Divine Brew sa kabisera upang ibenta. Sa pagkakataong ito, natural niyang ibinalik ang Divine Brew para sa ilang mahilig sa alak sa bahay. Bukod dito, hindi ito ang uri na mabibili sa merkado, ngunit isang limitadong edisyon na hindi opisyal na naibenta. Ang alak na iyon ay siya ang nagtimpla. Nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, nagliwanag ang mga mata ng ama ni Tang Mazo. Siya ay isang mahilig sa alak, at ang alak na ibinalik ng kanyang anak na babae sa pagkakataong ito ay isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Naisip niya na hindi na siya magugulat sa ilang alak dahil nakainom na siya ng maraming masarap na alak. Gayunpaman, ang lasa ng Divine Brew ay lampas sa kanyang inaasahan.
Mas masarap ito kaysa sa anumang alak na natikman niya. Ang pag-inom ng ganitong uri ng alak ay isang pinakamataas na kasiyahan lamang. Oo, sa kanya iyon, pagmamalaki ni Tang Maso, pagmamalaki ni Tang Maso. Ang tagumpay ni Huang Feng ay ang kanyang tagumpay. Kung makakamit ni Huang Feng ang tagumpay, natural na maipagmamalaki niya ito. Hindi masama, hindi masama. Pinuri ng ama ni Tang Maso. Hindi lang niya pinuri si Huang Feng para sa mahusay na paggawa, ngunit pinuri rin niya ang alak. Noong una, may ilang tao na gustong magtanong kay Huang Feng, ngunit sa oras na ito, may dumating na ibang tao para batiin sila. Pagkatapos ng lahat, kahit na walang gaanong tao sa bilog na ito, hindi sila hamak. Hindi pa banggitin si Secretary Tan, na siyang pinuno ng kabisera, at ang mga ama ni Tang Maso at Xi Mengjiao ay mga numero din sa mahahalagang departamento ng bansa. Hawak din nila ang tunay na kapangyarihan, at ang kanilang impluwensya ay hindi mas mababa kaysa sa ama ni Tan Ying. Kaya naman, kapag nakita ang 2 taong ito dito, tiyak na may mga taong magkukusa na bumati sa kanila. Bukod dito, maraming tao. Kasabay nito, marami ring mga kabataan ang dumating. Kung ikukumpara kay Tan Ying, na hindi kilala noon, mas sikat sina Tang Maso at Xi Mengjiao sa bilog ng nakababatang henerasyon sa kabisera, lalo na si Tang Maso. Bago pumunta sa Jiangzhou, madalas siyang sumasali sa iba't ibang mga salo-salo at salo-salo kasama ang mga taong ito, kaya kilala niya ang mga taong ito. Sina Tang Maso at Xi Mengjiao ay parehong nagmula sa mga kilalang pamilya, maganda, at walang asawa. Ito ay hindi makatwira na ang gayong mga tao ay hindi pa rin nakakaakit ng pansin. Noong nasa kabisera si Tang Maso, walang kulang sa mga manliligaw sa paligid niya. Gayunpaman, ang mga tao ng pamilya Tang ay mas maasahin sa mabuti tungkol kay Pang Chengfo. Ang lalaking iyon ay maaaring ituring na namumukod-tangi. Ang relasyon sa pagitan ni Tang Maso at Pang Chengfo ay malapit nang makumpirma. Sa huli, may balita na namatay si Pang Chengfo sa Qing Province. Bagaman maraming tao ang nag-usisa tungkol sa kanyang pagkamatay, mas maraming tao ang natuwa. Sa ganitong paraan, nabawi ni Tang Maso ang kanyang kalayaan, at nagkaroon sila ng isa pang pagkakataon. Ito ay talagang isang bagay na nagkakahalaga ng pagdiriwang para sa kanila. Kabanata 1466, Maso, long time no see. Balita ko nagpunta ka sa Qing Province. Tanong ng isang binata na may hawak na wine glass at may ngiti sa labi. Matikas ang ugali niya at may gwapong hitsura. Siya yung tipong mapapasigaw ang mga babae. Gayunpaman, si Tang Maso ay halatang hindi nagayuma. Nang marinig niya ang sinabi ng kabilang partido, malamig lang ang sinabi niya, "Oo, kababalik ko lang." Ang lalaking ito ay tinawag na Guo Fang, at siya ay bahagi ng nakababatang henerasyon ng pamilya Guo. Ang pamilya Guo ay isa ring kilalang pamilya sa Beijing, at halos kapareho sila ng lakas ng pamilyang Tang. Si Guo Fang ay palaging isa sa mga manliligaw ni Tang Maso, ngunit nang maglaon, mas mataas ang tingin ng pamilya ni Tang Maso kay Pang Chengfo. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi tuluyang sumuko si Guo Fang. Napakaraming babae ang nakapaligid sa kanya ni Guo Fang, ngunit si Tang Maso lang ang kaakit-akit, kasing ganda, at kasing sexy ni Tang Maso. Sa kanyang palagay, kung kaya niyang makuha ang puso ni Tang Maso, hindi lang siya makakapag-uwi ng isang sexy na babae, ngunit makakabuo din siya ng relasyon sa pamilyang Tang. Siguradong hindi tutol ang kanyang pamilya at susuportahan pa siya ng husto. Gayunpaman, ang kanyang pagganap sa harap ng pamilya Tang ay halatang hindi kasing husay ng kay Pang Chengfo. Sa makatuwid, pinili ng pamilyang Tang si Pang Chengfo, na labis na nagdulot sa kanya ng paninibugho. Sa kanyang opinyon, si Pang Chengfo ay walang silbi at mas masahol pa kaysa sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mali sa pamilya Tang para piliin siya. Nang maglaon, nang mabalitaan niyang hinabol ni Pang Chengfo si Tang Maso hanggang sa Qing Province at talagang namatay doon, muling kumikilos ang kanyang puso. Gayunpaman, naantala siya ng ilang mga bagay dati. Kung hindi, hinabol na sana niya si Tang Maso sa Qing Province. Bumalik lang siya sa imperial capital nitong nakaraang 2 araw. Pagkamatay ni Pang Chengfo, sa palagay ni Guo Fang, wala na siyang kakompetensya. Bagamat marami pa ring mga tao ang gustong ituloy si Tang Maso, mayroon pa rin siyang malaking kalamangan sa mga tuntunin ng mga kondisyon.
Dati, kaparehas niya si Pang Chengfo. Ngayong patay na si Pang Chengfo, siya ang pinakamagaling sa mga taong ito. Nakakuha lang ako ng 2 magaling na foal sa horse farm. Gusto mo bang maglaro bukas? Inimbitahan ni Guo Fang si Tang Mazo. Wala akong oras. Direktang tumanggi si Tang Mazo. Mazo, wala kang masyadong gagawin sa bahay nitong mga ilang araw, para makalabas ka at makipaglaro kay Guo Fang. Magkasing edad lang kayo, kaya marami kayong pagkakatulad. Mag-chat at makipag-interact pa. Sa sandaling tumanggi si Tang Mazo, nagsalita ang kanyang ama. Malinaw na gusto niyang mas makipag-ugnayan si Tang Mazo kay Guo Fang. Hindi na bata si Tang Mazo. Sinimulan na ng pamilyang Tang na isaalang-alang ang kanyang kasal. Pinili na nila si Pang Chengfo para sa kanya. Naghihintay na lang silang pumili ng magandang date para sa kanilang engagement. Gayunpaman, hindi inaasahan ng pamilyang Tang na mawawala ng buhay si Pang Chengfo pagkatapos pumunta sa Qing Province. Naturally, walang paraan para magpatuloy ang kasal nina Tang Mazo at Pang Chengfo. Sa makatuwid, ang pamilya Tang ay maaari lamang ilipat ang kanilang focus. Maraming mayayamang pamilya sa Beijing, ngunit hindi ganoon kadaling makahanap ng isang taong halos kasing edad ng pamilya Tang. Bukod dito, hindi ganoon kadaling makahanap ng isang taong halos kaedad ni Tang Mazo. Kung tutuusin, kahit na mataas ang tingin mo sa isang tao, hindi naman siguro mataas ang tingin nila sa iyo. Sa makatuwid, si Guo Fang, na nag-iisip tungkol kay Tang Mazo, ay pumasok sa mga tanawin ng pamilya Tang. Ang pamilya Guo ay hindi masama, mas masahol lang ng kaunti kaysa sa pamilya Pang. Bukod dito, si Guo Fang ay halos kasing edad ni Tang Mazo, at siya ay isang mabuting tao. Sa makatuwid, si Guo Fang ay malinaw na angkop na kandidato. Sa makatuwid, nang marinig niya na si Guo Fang ang nagkusa na imbitahan si Tang Mazo, natural na ayaw palampasin ng ama ni Tang Mazo ang pagkakataong ito. Nang marinig ang mga salita ng ama ni Tang Mazo, tuwang-tuwa si Guo Fang. Nangangahulugan ito na ang ama ni Tang Mazo ay optimistiko tungkol sa relasyon sa pagitan nila ni Tang Mazo, at gusto pa niya silang itugma. Masayang sinabi niya kay Tang Mazo, "Mazo, dahil sinabi na ni Uncle, lumabas tayo at maglaro bukas. Maraming masasayang bagay sa horse farm ko. I promise you will like it. I'm sorry, nakipag-appointment na sa akin si Mazo. I'm afraid na hindi kita makakasama." Sa oras na ito, hindi makaupo si Huang Feng at walang magawa. Sinusubukan nitong i-poach ang kanyang kasintahan sa harap niya mismo. Paano tatayo at manunood si Huang Feng? Bagamat alam niyang hindi papayag si Tang Mazo, hindi pa rin maiwasan ni Huang Feng na tulungan si Tang Mazo na tanggihan ang kabilang partido. "Sino ka?" Si Guo Fang, na orihinal na napakasaya, ay sumimangot pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Feng. Halatang-halata ang hindi kaaya-ayang ekspresyon na iyon. "Huang Feng," mahinang sabi ni Huang Feng. Nang makitang tila pinahahalagahan siya ni Huang Feng, lihim nang ngumiti si Tang Mazo, puno ng tamis ang kanyang mga mata. Napansin din ng ama ni Tang Mazo ang pagbabago sa kanyang anak, at mas lumakas ang hinala sa kanyang puso. Tumingin si Guo Fang kay Huang Feng, ngunit sa kanyang puso, hinuhulaan niya ang relasyon ni na Huang Feng at Tang Mazo. "Mazo, kung wala kang oras bukas, ayos lang din ang makalawa. Wala akong gagawin sa ganitong oras." Hindi pa rin sumuko si Guo Fang. Sumimangot si Tang Mazo at sinabing, "May appointment na ako sa panahong ito." "Mazo," ang halatang pagtanggi ni Tang Mazo, bilang isang ama, paanong hindi niya ito narinig? Agad siyang ngumuso sa kawalan. Medyo pangit ang ekspresyon ni Tang Mazo, ngunit wala siyang intensyon na magbago ng isip. "Ayos lang, kapag libre si Mazo, pwede mo naman akong sabihin." Kahit na galit si Guo Fang sa kanyang puso, pinisil pa rin niya ang isang ngiti sa kanyang mukha at sinabi. Napakatalino pa niya. Alam niya na sa ganoong pamilya, si Tang Mazo ay walang gaanong sinasabi sa usapin ng kasal. Sa makatuwid, kailangan lang niyang gumanap ng maayos sa harap ng ama ni Tang Mazo. Hanggat maaari niyang makuha ang pag-aproba ng ama ni Tang Mazo, ang bagay na ito ay karaniwang naaayos. Ginawa rin ito ni Pang Chengfo dati. Si Xiao Fang pa rin ang pinakamatino. Sinabi ng ama ni Tang Mazo, "Matagal ko nang hindi nakikita ang iyong ama. Hindi ba siya dumating ngayon? May gagawin ang tatay ko ngayon, kaya hindi siya makakapunta," sabi ni Guo Fang. "Sayang naman."
Sinabi ng ama ni Tang Mazo, sa kasong ito, bibisitahin ko siya sa loob ng 2 araw. Napakaganda, kung alam ng tatay ko, matutuwa siya, masayang sabi ni Guo Fang. Malinaw, ang kanyang pagganap ay nasiyahan sa ama ni Tang Mazo. Nangangahulugan ito na gusto niyang hayaang magkalapit ang 2 pamilya. Meng Zhao, may party bukas ng gabi. Dapat sumama ka rin. May mga kakilala ka. Habang si Tang Mazo ay ginugulo ni Guo Fang, ang panig ni si Meng Zhao ay hindi rin mapayapa. May nanggugulo din sa kanya, ngunit ang kanyang reaksyon ay mas matindi kaysa kay Tang Mazo. Siya ay may malamig na mukha sa buong panahon at walang pakialam sa taong iyon. Sa totoo lang, kung hindi kaarawan ngayon ng lolo ni Tang Mazo, hindi nila gugustuhing dumalo sa ganoong party. Kabanata 1467. Paumanhin, may appointment din siya bukas, sabi ni Huang Feng. May appointment din. Kasama mo din ba? Sabi ng binata. Malinaw, narinig niya ang pag-uusap ni na Huang Feng at Guo Fang. Sa pagkakataong ito, tinanong niya si Huang Feng na may panunuya. Malinaw, naramdaman niya na si Huang Feng ay isang abala. Imposibleng makipag-date sa kanya si si Meng Zhao. Hindi masama, matalino, sabi ni Huang Feng. Brat, nagyayabang ka. Bakit hindi mo tinitingnan ang status mo? Bakit hindi mo sabihin na lahat ng dilag sa kabisera ay nililigawan ka? Hindi inaasahan ng binata na aaminin ito ni Huang Feng. Lalo siyang nalungkot. I'm not that capable, pero itong 2 kaharap ko, may appointment na ako, kaya huwag mo nang isipin, ani Huang Feng. Meng Zhao, hindi naman pwedeng totoo yung sinabi niya diba? Hindi pa rin naniwala ang binata sa mga salita ni Huang Feng. Huwag mo akong tawaging Meng Zhao, hindi naman tayo ganoon ka-close. Malamig na sabi ni si Meng Zhao. After that, when she looked at Huang Feng, she was full of smiles and said, totoo ang sinabi niya. May appointment nga ako sa kanya. If you want to ask me out, you have to get his consent. As long as pumayag siya, wala akong tutol. Bagamat hindi malinaw na sinabi ni si Meng Zhao, ipinakita na nito na sila ni Huang Feng ay may napakalapit na relasyon. Nasa tabi nila ang kanyang ama. Matapos marinig ito, tumingin siya kay Huang Feng na may medyo komplikadong tingin na may kaunting pagsisiyasat. Parehong hinuhulaan ni Tang Mazo at ng ama ni si Meng Zhao ang partikular na pagkakakilanlan ni Huang Feng at ang relasyon sa pagitan ng kanilang anak na babae at Huang Feng. Meng Zhao, boyfriend mo ba siya? Hindi makapaniwalang tumingin ang binata kay si Meng Zhao at nagtanong. Kahit anong sabihin mo, hindi kinumpirma o itinanggi ni si Meng Zhao. Meng Zhao, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi na nakatiis ang ama ni si Meng Zhao. Ang kasal ng kanyang anak na babae ay hindi isang maliit na bagay. Kung hindi, ito ay magiging masama para sa kanyang reputasyon. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Sumagot si si Meng Zhao, ngunit nang makitang medyo galit ang kanyang ama, hindi na siya naglakas loob na magsabi ng marami. Huang Feng, punta tayo doon. Malinaw na ayaw ni si Meng Zhao na manatili sa mga taong ito, at si Tang Mazo ay may katulad na iniisip. Kaya naman, walang pakialam ang dalawa sa iniisip ng iba. Hinayla nila si Huang Feng sa gilid, at sumunod na mabuti si Tan Ying. Lalong nagiging masungit ang babaeng ito. Lahat ng ito ay dahil masyado akong naging mapagbigay, sabi ng ama ni si Meng Zhao habang pinagmamasdan ang 4 na taong naglalakad palayo. Si Meng Zhao ay bata pa at wala pa sa gulang. Ang binata na nakabangga kay si Meng Zhao noon ay nagsabi, si Meng Zhao ay masyadong inosente at madaling malinlang. Tio mas mabuting huwag hayaang mag-isa si Meng Zhao sa Qing Province. Sa tingin ko si Huang Feng ay hindi mukhang mabuting tao. Ang ganitong uri ng tao ang pinakamadaling manlinlang ng mga inosenteng babae tulad ni Meng Zhao. Iisipin ng mga hindi nakakilala sa kanya na isa siyang matuwid na tao. Sa totoo lang, hindi mabilang na babae ang niloko niya. Siyempre, marami ring girls ang nagkusa na matulog sa kanya para lang sa pera. Gayunpaman, ang mga babaeng iyon ay malinaw na hindi may kukumpara kay si Meng Zhao. Maging ito ay ang kanyang figure, hitsura, o background ng pamilya, walang paraan na maihahambing nila. Sa makatuwid, nang bumalik si si Meng Zhao sa pagkakataong ito, natural na gusto niyang magsimula ng isang pag-uusap at makuha ang puso ng kanyang diyosa. Gayunpaman, tila mas matalino si si Meng Zhao kaysa sa mga babaeng nakilala niya noon.
Hindi man lang siya nag-abalang kausapin siya. Bukod dito, talagang nakipag-ayos siya sa isang tao na lumabas ng wala, na ikinagalit niya ng husto. Tama, mas mabuting huwag magstay sa mga lugar tulad ng Qing Province ng masyadong matagal. Si Mazo ay dapat manatili sa Beijing ng higit pa. Ang mga tao sa ganoong uri ng maliit na lugar ay pawang nagkakagulo ng utak upang umakyat sa social ladder. Si Mazo ay mabait at madaling malinlang, sabi ni Guo Fang. Halatang hindi siya nasisiyahan na si Huang Feng at Tang Mazo ay masyadong malapit. Hindi maganda ang hitsura ng mga ama nina Tang Mazo at Xi Mengjiao, ngunit wala silang sinabi. Kung tutuusin, sila ay big shots at hindi mawawala ang kanilang composure sa harap ng mga nakababatang henerasyon. Pagkaalis ni Tang Mazo at Xi Mengjiao, ang mga kabataan ay nanatili sandali at umalis din. Kaya, tanging si Xi Mengjiao, Tang Mazo, at ang ama ni Tan Ying ang naiwan. Secretary Tan, nakita ko si Huang Feng na nakatayo sa tabi mo. Magkakilala ba kayo? Nakita ng ama ni Tang Mazo na umalis ang nakababatang henerasyon at nagkusa na magtanong. Malinaw, hindi talaga siya walang pakialam sa matalik na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kanyang anak at Huang Feng ngayon. Ngayon, gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng. Oo, tumango ang ama ni Tan Ying at sinabi. Pagkatapos, napaisip siya saglit at biglang sumili ang isang ngiti. Siya ang boyfriend ng anak ko. Ano? Kahit na ang boses ng ama ni Tan Ying ay hindi malakas, ito ay hindi bababa sa kulog sa iba pang dalawang tao. Hindi nila akalain na si Huang Feng talaga ang magiging boyfriend ni Tan Ying. Ngayon lang, tila napakalapit ni Huang Feng sa kanilang anak na babae at tinanong pa sila ng direkta. Gayunpaman, maging si Tan Ying o si Secretary Tan, wala ni Katie Ting na pagkadismaya. Ito ay nagpagulong-gulo sa dalawang ministro. Siguro, magbago ang relasyon namin dahil sa kanya. Sabi ng tatay ni Tan Ying na may ngiti sa labi. Ang dahilan kung bakit sinabi ng ama ni Tan Ying sa kanilang dalawa ang tungkol sa relasyon ni Huang Feng at Tan Ying ay dahil nakikita niya na ang relasyon ni Huang Feng, Tang Mazo, at Xi Mengjiao ay tiyak na hindi kasing simple ng mga ordinaryong kaibigan. Kung maaaring maging kasintahan ni Huang Feng ang kanyang anak na babae at si Suyamo, walang kakaiba sa pagkakaroon ng dalawa pa. Sa makatuwid, malalaman ng dalawa sa harap nila ang tungkol sa relasyon ni Huang Feng at ng kanyang anak na babae sa madaling panahon. Kaya naman sinabi niya iyon. At dahil kay Huang Feng, ang mga pamilya sa likod ng ilang batang babae ay tiyak na magkakaugnay. Bagamat hindi ito isang alyansa sa kasal, ang epekto ay hindi nangangahulugang mas masahol pa kaysa sa isang alyansa sa pag-aasawa. Anong pagbabago? Ang mga ama ni Tang Mazo at Xi Mengjiao ay medyo nalilito at gustong linawin. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagpakita si Old Master Su kasama si Suyamo sa kanyang tabi. Sa orihinal, ang mga kasama ngayon ni Old Master Su ay ang kanyang panganay na anak at apo, o ang ama ni Suyamo at ang kanyang dalawang kapatid na lalaki. Gayunpaman, sa piging ngayon, si Suyamo ay isa rin sa mga pangunahing tauhan. Ang pagdalo ng maraming tao ay may kaugnayan sa kanya, kaya walang masama sa kanyang pagsama kay Old Master Su sa sandaling ito. Ngayon, dumalo si Suyamo sa salo na nakadamit hanggang siyam. Ang kanyang pulang evening gown ay nagpakita ng kanyang kahanga-hangang figure ng matindi at matingkad. Ang kanyang nakalantad na puti at malambot na balat ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Maraming kabataang lalaki ang tumitig kay Suyamo nang may kumikinang na mga mata nang makita nila si Suyamo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagnanasa. Kabanata 1468, tiningnan din ni Huang Feng si Suyamo na may pagka-infatuation. Kadalasan, si Suyamo ay halos magsusuot ng light makeup at magagandang damit. Gayunpaman, ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Huang Feng na makakita ng napakagarang hitsura ngayon. Napansin din ni Suyamo ang presensya ni Huang Feng kaagad. Biglang sumili ang ngiti sa dati niyang malamig na mukha. Dati, ayaw niyang mag-effort sa makeup at magsuot ng gown. Lahat iyon ay pinilit ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, matapos makita ang bakas ng paghanga sa mga mata ni Huang Feng, medyo gamaan ang pakiramdam ni Suyamo na nakapili na siya dati. Ituturing lang niya ang gown na ito na para kay Huang Feng. Salamat sa lahat sa pagpunta sa piging ng kaarawan ng aking ama. Sana ay magsaya ang lahat dito ngayon.
Nang lumabas sina Old Master Su at Suyamo, tumayo ang ama ni Suyamo at dalawa niyang kapatid. Ang tiyuhin ni Suyamo ang unang nagsalita. Tumingin din si Old Master Su sa mga tao sa ibaba na may mukha na puno ng ngiti. Kung tutuusin, kaarawan niya noon at sobrang proud siya na ang daming dumating. Ang ganitong uri ng lineup ay bihira sa buong Imperial City. Siyempre, naunawaan din ni Old Master Su na marami sa mga taong ito ang hindi dumating para sa kanyang kaarawan. Sa halip, dumating sila para sa kanyang apo na si Suyamo. Ang kagandahan at talento ni Suyamo ay sikat na sikat sa Imperial City. Kahit na matagal na siyang wala sa Imperial City, ganoon pa rin. Dahil din dito kaya napakaraming tao ang dumating nang ipahayag niya na makakahanap siya ng asawa para kay Suyamo. Gayunpaman, nang bumagsak ang tingin ni Old Master Su kay Huang Feng, bahagyang natigil ang ngiti sa kanyang mukha. Medyo kakaiba ang ngiti na iyon sa kanyang mukha. Malinaw na hindi niya inaasahan na lilito si Huang Feng dito. Dati, ang magkabilang panig ay nagkaroon ng isang napaka-hindi kas-iya siyang pag-uusap at naghiwalay sa masamang mga termino. Pagkatapos noon, gumawa ng hakbang si Huang Feng sa kumpanya ng Su family. Sa 2 araw na ito, maliban sa pagiging abala sa kaarawan ni Old Master Su, ang Su family ay inaasikaso rin ang mga bagay ng kumpanya. Sa opinyon ni Old Master Su, ang parehong partido ay dapat na nasa isang pag-alit na posisyon ngayon. Dapat ay nag-iisip si Huang Feng ng paraan para sirain ang Su family sa oras na ito at hindi na darating. Gayunpaman, ang katotohanan ay malinaw na hindi ganoon. Nang makitang lumitaw si Huang Feng, hindi maiwasan ni Old Master Su na makaramdam ng kaunting galit sa kanyang puso. Ang mga aksyon ni Huang Feng laban sa kumpanya ng Su family nitong 2 araw ay nagdulot ng maraming pagkalugi sa Su family. Maraming shares din ang binili ni Huang Feng. Normal para kay Old Master Su na makaramdam ng galit. Kasabay nito, nakaramdam din ng kaunting pag-aalala ang lolo ni Suyamo dahil ang hitsura ni Huang Feng dito ay malinaw na hindi purong pumunta para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Dapat nandito siya para sa apo niya. Hindi maiiwasang magkagulo siya mamaya kaya hindi niya maiwasang mag-alala. Bakit nandito si Huang Feng? Mahinang tanong ni Old Master Su sa kanyang panganay na anak. Bahagyang natigilan ng tiyuhin ni Suyamo at sinabing, hindi ko inaasahan na sasama siya kay Secretary Tan. Secretary Tan, medyo nagulat si Old Master Su, siya ang pinuno ng ating Imperial City. Sinabi ng tiyuhin ni Suyamo, pagkatapos ay idinagdag, mukhang may magandang relasyon sina Huang Feng at Secretary Tan. Paano niya nakilala si Secretary Tan? Lalong naguluhan si Old Master Su. Sa katunayan, sa Su family, maliban sa mga magulang ni Suyamo, walang nakakaalam tungkol sa pag-iral ni Huang Feng. Nalaman lang nila ang tungkol kay Huang Feng sa 2 araw na ito. Sa 2 araw na ito, abala sila sa paghahanda para sa piging at pagharap sa pag-atake ni Huang Feng sa stock market. Sa makatuwid, ang Su family ay walang oras para imbestigahan si Huang Feng. Masasabing wala silang alam tungkol kay Huang Feng maliban sa may pera si Huang Feng. Sa makatuwid, ang pamilya Su, kabilang si Old Master Su, ay nag-isip na si Huang Feng ay isang ordinaryong tao lamang mula sa kanayunan. Bagamat hindi nila alam kung paano siya kumita ng ganoon kalaking pera, halatang imposibleng makilala niya ang isang mataas na opisyal, lalo na ang isang mayamang pamilya sa Imperial City. Bukod dito, nagkaroon siya ng magandang relasyon sa kanila. Hindi ako sigurado, umiling ang tiyuhin ni Suyamo at sinabing. Talagang hindi niya alam ang tungkol sa relasyon ni Huang Feng at Secretary Tan. Bantayan siya at huwag hayaan siyang gumawa ng gulo, sabi ni Old Master Su. Nagsimula na ang piging. Hindi nila maitaboy si Huang Feng sa publiko. Bukod dito, si Huang Feng ay dinala dito ni Secretary Tan. Kung itinaboy nila si Huang Feng sa publiko, anuman ang relasyon ni Huang Feng at Secretary Tan, hindi nila bibigyan ng kahit anong mukha si Secretary Tan. Malinaw, hindi gagawin ni Old Master Su ang ganoong bagay. Nakuha ko, sabi ng tiyuhin ni Suyamo. Opisyal na nagsimula ang piging. Dinala ni Old Master Su ang kanyang 3 anak na lalaki at si Suyamo upang maglakad-lakad. Nakipagsalamin siya sa mga bisita at may ngiti sa labi. Gayunpaman, nawala ang ngiti na ito nang dumating siya sa tabi ni Huang Feng. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Old Master Su kay Huang Feng. Siyempre,
nandito ako para ipagdiwang ang iyong kaarawan, sabi ni Huang Feng, kasabay nito. Gusto kong makita kung sino ang napakalakas ng loob na sumang-ayon sa isang alyansa ng kasal sa Su family. Sinusubukan mo bang manggulo? Kumunat ang noo ni Old Master Su. Obviously, malapit nang magkatotoo ang dati niyang hula. Ayaw ko lang makita kayong lahat na ginagamit si Yamo bilang kasangkapan, sabi ni Huang Feng. Ito ang usapin ng ating Su family. Hindi mo kailangang makialam, sabi ni Old Master Su. Si Yamo ang aking babae. Hindi ko ito maaaring baliwalain, sabi ni Huang Feng. Sa tingin mo ba magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa kumita ka? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pundasyon ng mayayamang pamilya sa Beijing ay hindi isang bagay na isang maliit na upstart na maihahambing mo, sabi ni Old Master Su. Sabi ni Matandang Su, ito rin ang naging dahilan kung bakit tumitingin ang mga taong mula sa mayayaman at makapangyarihang pamilya sa maraming negosyante, lalo na sa mga biglang yumaman. Lahat sila ay pamilyang may pundasyon, at ang mga biglang yumaman, sa kanilang paningin, ay nouveau riche lang na walang pundasyon. Ang ganitong mga tao ay hindi karapat-dapat ng pansin sa lahat. Malinaw, sa mata ng Su family, si Huang Feng ay ganoong tao. Ang mayayamang pamilya ay may matibay na pundasyon. Gayunpaman, kung hindi sila magsisikap sa loob ng maraming taon, sila ay maaalis sa madaling panahon, sabi ni Huang Feng. Kahit na ang nakababatang henerasyon ng Su family ay alam na ang mga alyansa sa kasal ay lipas na. Gayunpaman, pinanghahawakan pa rin ng mas lumang henerasyon ng mga mayayamang pamilya ang ideyang ito. Masyadong luma na ang kanilang pag-iisip. Masyado kang nag-iisip. Ang mga mayayamang pamilya ay nariyan sa loob ng maraming taon. Natural, mayroon silang ilang mga kakayahan. Hindi sila matatanggal ng ganoon kadali. Sabi ni Old Master Su. Ayoko munang magsalita ngayon. Seeing that you and Yamo are friends, I still welcome you today. However, I hope na huwag kang magdulot ng gulo. Pagkatapos sabihin iyon, gusto niyang umalis kasama si Su Yamo at ang iba pa. Gayunpaman, ayaw ni Su Yamo na umalis ng ganoon lang. Marami pa siyang gustong sabihin kay Huang Feng. Sa sandaling ito, labis ding nag-aalala si Su Yamo. Bagamat si Huang Feng ay may mahiwagang storage box at ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon, nakuha lamang niya ang storage box sa loob ng maikling panahon. Bagamat may kakayahan siya, wala pa rin siya sa antas kung saan makakalaban niya ang mga maharlikang pamilya sa kabisera. Natatakot siya na may hindi inaasahang mangyari sa pagitan nila ni Huang Feng. Kaya naman, nag-atubili siyang umalis ngayon. Kabanata 1469. Naniniwala si Su Yamo na hanggat binibigyan ng mas maraming oras si Huang Feng, tiyak na uunlad si Huang Feng. Gayunpaman, ayaw ibigay ng pamilya Su si Huang Feng sa pagkakataong iyon. Hindi sila naniniwala kay Huang Feng. Kaya naman pinilit nilang maghanap ng mapapangasawa. Siyempre, hindi alam ni Su Yamo ang tungkol sa relasyon ni Huang Feng at ng mga big shot na iyon. Kung hindi, hindi siya mag-aalala. Yamo, makinig ka sa akin. Sumama ka sa akin. Malamig na sabi ni Lolo Su. Hindi. Kinagat ni Su Yamo ang kanyang mga ngipin at sinabing, ayaw kong makaalam ng kahit anong mga talento. Gusto ko lang makasama si Huang Feng. Yamo, hindi ka na bata. You can't continue to be so willful. Listen to your grandfather. I will give you the right to choose. You can choose one of the people here. What do you think? Sabi ni Lolo Su. Kung gayon pipiliin ko si Huang Feng. Nandito rin siya, sabi ni Su Yamo. Hindi niya kaya. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng lolo ni Su Yamo. Bukod sa kanya, hindi ako tatutol sa pagpili mo ng sinuman sa iba pang mga kabataang lalaki. Upang mapayag si Su Yamo sa kasal, nakipagkompromiso na si Lolo Su. Siyempre, ang mga binata na inimbitahan niya ngayon ay pawang mga ordinaryong tao. Kahit sino pa ang piliin ni Su Yamo, tatanggapin niya ito. Ayoko, giit ni Su Yamo. Bagamat mukha siyang mahina, malakas ang puso niya. Yamo, makinig ka sa akin. Miyembro ka ng Su family. Hindi ka na bata. Oras na para isipin mo ang pamilya. Ang Su family natin ay hindi ang pinakamataas na pamilya sa kabisera. May iba pang pamilya na tumitingin sa atin. Bawat miyembro ng pamilya ay dapat mag-ambag sa pag-usbong ng pamilya. Ito ang dapat gawin ng bawat miyembro ng Su family. You can't be so willful. Sabi ng pangalawang tiyuhin ni Su Yamo.
Isa lang ang motibo niya. Gusto niyang pakinggan siya ni Suyamo. Paanong hindi gustong tumulong ni Suyamo sa kanyang pamilya? Gayunpaman, hindi niya nais na isakripisyo ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang gantihan siya. Bukod dito, palagi niyang iniisip na si Huang Feng ay mas malakas kaysa sa ibang mga kabataang naruroon. Kung si Huang Feng ay bibigyan ng ilang oras, ang kanyang pag-unlad ay tiyak na hindi magiging mas malala kaysa sa mga mayaman at makapangyarihang pamilya. Yumo, kung ayaw mong pumili, pipiliin kita. Sabi ng lolo ni Suyamo. Ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras sa bagay na ito sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Bukod dito, hindi mapayapa ang kabisera kamakailan. Natatakot din siya na may mangyari sa pamilya Su. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Old Master Su ang kanyang 3 anak sa entablado. Para kay Suyamo, nanatili siya sa kinaroroonan niya. Dahil hindi siya handang magkusa na pumili, tutulungan siya nitong pumili. Lahat, ang lolo ni Suyamo ay tumayo sa entablado at malakas na nagpahayag. Natahimik ang mga tao at tumingin sa kanya. Siya ay may isang bagay na ipahayag, at maraming mga tao na nakatanggap ng balita ng maaga ay halos mahulaan kung ano ang kanyang sasabihin. Sa lahat, salamat ulit sa pagpunta sa birthday party ko. Sinabi ng lolo ni Suyamo, bukod dito, sa tingin ko marami sa inyo ang nakakaalam na ang party ngayon ay hindi lamang para ipagdiwang ang kaarawan ng matandang ito, ngunit higit sa lahat, ang paghahanap ng angkop na asawa para sa aking apo na si Suyamo. Sa sandaling natapos ni Old Master Su ang kanyang pangungusap, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga tao. Bagamat malabo na nauunawaan ng lahat ang layunin ng piging ng pamilya Su, hindi sila nakatanggap ng anumang konkretong impormasyon. Ngayon, ang mga salita ng lolo ni Suyamo ay walang alinlangan na nakumpirma ang mga hula ng karamihan. Dahil dito, bahagyang natuwa ang nakababatang henerasyon sa eksena. Kailangang malaman ng isa na kahit na ang pamilyang Su ay hindi ang nangungunang pamilya sa kabisera, hindi rin ito masama. Higit sa lahat, ang reputasyon ni Suyamo ay nasa labas. Hindi lamang siya maganda, ngunit siya rin ay napakatalino at banal. Marami sa mga batang talento sa kabisera ang nakatakdang tanggapin ang kasal na inayos ng kanilang mga pamilya. Sa halip na maghanap ng taong hindi nila gusto at katamtaman ang hitsura, mas pipiliin nilang maghanap ng katulad ni Suyamo. Si Suyamo ang may background at hitsura. Lahat ng mga kabataang ito ay nagustuhan siya, at tiyak na hindi tatutol ang mga pamilya sa likod niya. Dahil dito, maraming tao ang naaakit sa kanya. Nang makitang naaakit ang mga batang talentong naruroon, napakasaya rin ni Old Master Su. Ipinakita nito na si Suyamo at ang pamilyang Su ay kaakit-akit pa rin. Dahil ayaw ni Suyamo na lumabas at pumili, tutulungan niya itong pumili. Sa ganitong paraan, makakapili sila ng mas mahusay na mas naaayon sa mga interes ng pamilyang Su. Yun, unfortunately, I have to inform everyone that Yamo is already taken. Huwag kang masyadong excited. Hinawakan ni Huang Feng ang kamay ni Suyamo at malakas na sinabi. Ano? Sino ang taong ito? Panipi. Oo, sino siya? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Panipi. Nakita ko lang siyang pumasok kasama si Secretary Tan. Baka kamag-anak siya ng pamilya Tan. F***, he's so arrogant. He actually held Suyumo's hand. Hey, look. Suyamo didn't resist. She even looked shy. Naku, my goddess has someone in her heart. Dahil ginamit ni Huang Feng ang kanyang panloob na enerhiya, malinaw na maririnig ng lahat ng naruroon ang kanyang boses. Agad nilang ibinaling ang tingin sa kanya. Hindi man lang siya kilala ng maraming tao. Kaakibat ng kanyang mga kilos at pananalita, mas lalo silang na-curious sa kanya. Siyempre, curious din ang lahat. Ano ang nangyayari sa pamilya Su? Pinaglalaroan ba niya sila? Dahil nakahanap na ng asawa si Suyamo, bakit ngayon lang niya ito sinabi sa kanila? Hindi ba sinasadya niyang paglaruan ang mga ito? Galit na galit si Old Master Su kaya ang buong katawan niya ay nanginginig. Inaasahan niyang magdudulot ng gulo si Huang Feng, ngunit hindi niya inaasahan na magiging matapang si Huang Feng na ipahayag ang kanyang relasyon kay Yamo sa harap ng lahat. Huang Feng, huwag kang magdulot ng gulo. Galit na sabi ni Old Master Su. Paano ako nagdudulot ng gulo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Nangako na kami ni Yamo sa isa't isa, walang takot na sabi ni Huang Feng.
Nagtutol ako sa relasyon niyo. Na-overrule ang pagtutol, sabi ni Huang Feng. Lahat ng naruroon ay natuwa. Galit na galit si Old Master Su kaya naging purple ang mukha niya. Secretary Tan, anong nangyayari? Sa oras na ito, tinanong ng ama ni Tang Mazo si Secretary Tan. Ang mga ama ni Exi Mengjiao at Tang Mazo ay kasama pa rin ni Secretary Tan. Masayang nagkukwentuhan silang tatlo at ayaw pang umalis ng mga sandaling iyon. Gayunpaman, ang mga salita ni Huang Feng ay nagulat sa mga ama ni Tang Mazo at Exi Mengjiao. Sinabi lang ni Secretary Tan na si Huang Feng ay kasintahan ng kanyang anak. Kung titignan ang ekspresyon ni Secretary Tan, halatang hindi siya nagbibiro. Ngayon, sinabi ni Huang Feng na sila ni Su Yamo ay nangako na sa isa't isa. Medyo komplikado ang sitwasyon, at hindi nila ito maintindihan. Walang anuman, ang Su Yamo na iyon ay kasintahan din ni Huang Feng, mahinahong sabi ni Secretary Tan. Mahinahong sabi ni Secretary Tan. Inaasahan na niyang mangyayari ito, kaya hindi na siya nagulat. Kabanata 1470. Laking gulat ng mga ama nina Exi Mengjiao at Tang Mazo kaya nalaglag ang kanilang mga panga. Kung hindi lang seryosong sinabi ni Secretary Tan, iisipin nila na may niloloko sila. Sa isang banda, sinabi niya na si Huang Feng ay boyfriend ng kanyang anak, at sa kabilang banda, sinabi niya na si Su Yamo ay girlfriend din ni Huang Feng. Dahil dito, hindi makapag-react ng ilang sandali sina Exi Mengjiao at ang mga ama ni Tang Mazo. Paano nagkaroon ng ganoong katawa-tawang bagay? Pareho silang mga taong may mataas na katayuan at nakakita ng maraming bagay. Marami na silang nakitang mga bagay kung saan ang isang lalaki ay may ginang sa labas. Ginawa na nila ito noong bata pa sila. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sitwasyon ay kadalasan kapag may legal na asawa sa bahay. Karamihan sa mga mistress sa labas ay katuwaan lang. Imposibleng maiuwi sila. Sa karamihan, sila ay itatago sa labas. Hindi naman kasi sila presentable. Bukod dito, hindi masyadong mataas ang katayuan ng mga mistresses sa labas. Gayunpaman, pagdating kay Huang Feng, iba ito. Su Yamo man o Tan Ying, hindi ordinaryo ang kanilang katayuan. Higit sa lahat, alam ni Secretary Tan na may isa pang ginang si Huang Feng, ngunit hindi siya nagalit. Kung alam ni Secretary Tan, dapat alam din ni Tan Ying. Hindi siya nagalit at nakipag-chat pa kay Su Yamo ng napakalapit. Ano ang nangyayari? Hindi mo moari. Nakita ni Secretary Tan ang gulat sa mukha ng dalawang tao at nagtawanan. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala, sabi ng ama ni Exi Mengjiao. Malinaw, sila ay mga taong nakakita ng mundo. Sa harap ng ganoong bagay ay hindi nila ito matanggap ng ilang sandali. Oo, noong una kong nalaman, akala ko rin hindi kapanipaniwala, ani Secretary Tan. Gayunpaman, hindi naman kailangang mabigla kayong dalawa dahil maaaring mangyari din sa inyo ang ganitong bagay. Nang marinig ang mga salita ni Secretary Tan, sabay na tumingin ang dalawang ministro sa kanilang mga anak na babae. Sa oras na ito, sina Tang Mazo at Exi Mengjiao ay parehong nakatayo sa tabi ni Huang Feng at tumingin kay Huang Feng ng may pag-aalala. Pwede bang? Iniisip kung paano tumingin ang kanilang anak kay Huang Feng at kung ano ang sinabi ni Secretary Tan. Ang dalawang ministro ay walang oras na mabigla sa pangyayari ni Tan Ying. Sa halip, nagsimula silang mag-alala tungkol sa kanilang anak na babae. Secretary Tan, may alam ka ba? Tanong ng ama ni Tang Mazo. Hindi ko alam. Umiling si Secretary Tan at sinabing, gayunpaman, walang mas nakakakilala sa isang anak na babae kaysa sa kanyang ama. Sa palagay ko, kahit na hindi ka sigurado sa iniisip ng kanyang anak, dapat kang magkaroon ng pakiramdam. Bukod dito, sa palagay ko, si Huang Feng ay dapat magkaroon ng higit sa 2 babae. Higit sa 2 babae, si Huang Feng ay ganito na. Secretary Tan, gusto mo pa bang i-date siya ng anak mo? Hindi makapaniwalang sabi ng ama ni Exi Mengjiao. Wala nang ibang paraan. Sinabi ng ama ni Tan Ying, ang aking anak na babae ay nag-isip sa kanya. Wala siyang ibang gusto, kundi siya lang. At saka, hindi siya mabubuhay nang wala si Huang Feng. Ano ang magagawa ko? After a pause, Secretary Tan continued, actually, kung iisipin mo, maliban sa katotohanan na mas maraming babae si Huang Feng, hindi naman siya masama sa ibang aspeto. Mas magaling siya kaysa sa mga mayamang young master sa capital. Ngunit hindi siya maaaring magkaroon ng napakaraming babae,
sabi ng ama ni Tang Mazo. Haha, tumawa si Secretary Tan. Sa kabisera, sinong mayaman at makapangyarihang lalaki ang walang kaunting babae sa likod niya? Bukod dito, sa mga tinatawag na mayayamang pamilya, ilan sa atin ang talagang iniisip ang kaligayahan ng ating mga anak? Hindi ba tayong lahat ay nag-aalala tungkol sa mga benepisyo ng kanilang pagsasama? Sa palagay ko, kung gusto ng iyong mga anak na babae si Huang Feng, hindi na kailangang pigilan sila. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapakasal kay Huang Feng ay maaari ding magdulot ng malaking benepisyo sa iyong pamilya. Panipi, namula ang dalawang katabi sa sinabi ni Secretary Tan. Oo, gusto lang nilang magpakasal ang kanilang mga anak para makakuha ng benepisyo para sa kanilang mga pamilya. Kailan nila inisip kung magiging masaya ang kanilang mga anak na babae? Pag-actress, kung pipiliin nila ng asawa ang kanilang mga anak na babae, hindi ba't may ibang babae siya sa labas? Napakaliit ng posibilidad. Sa pag-iisip tungkol dito, ito ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kasal upang makakuha ng suporta. Kung makapagbibigay si Huang Feng ng sapat na tulong sa kanila, hindi ito imposible. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nahirapan pa rin silang dalawa na tanggapin. Sa isang banda, ang kanilang mga anak na babae ay nagpakasal sa isa sa kanyang mga babae. Hindi ito magiging maganda kung may lumabas na salita. Isa pa, hindi nila lubos na kilala si Huang Feng. Sa kanilang opinyon, kahit na si Huang Feng ay may ilang mga kakayahan, kumpara sa mga mayayamang pamilya sa kabisera, siya ay nasa likod pa rin. Limitado rin ang tulong na maibibigay niya. Walang ibang sinabi si Secretary Tan. Ngayon lang siya nagpahayag ng kanyang nararamdaman. Ngayong naisip na niya ito, kung tututol silang lahat sa relasyon ng kanyang anak na babae at Huang Feng, ito ay isang magandang bagay para sa kanyang anak na babae. Dapat ngayon lang siya nagsalita. Si Elder Su, na nakatayo sa entablado, ay may gustong sabihin. Sa sandaling ito, biglang itinulak ang pinto sa sala at pumasok ang isang grupo ng mga tao. Sa sandaling lumitaw ang mga taong ito, bumagsak ang buong silid sa kakaibang katahimikan. Maging si Elder Su, na nasa entablado, ay nakalimutang magsalita sandali. Kuya Su, I heard that today is your birthday. Happy birthday. Sorry, may na-delay kasi ako kanina, kaya na-late ako, sabi ng taong naglalakad sa harapan ng grupo ng mga tao. Sa wakas ay nag-react si Matandang Su. Sa liksi na hindi tugma sa kanyang katawan, bumaba siya ng stage at naglakad patungo sa grupo ng mga tao at sinabing, Chief, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga na pupunta ka? Sorry for not coming out to meet you. Ang grupong ito ng mga tao ay ang ilang malalaking shot na nangako na tutulungan si Huang Feng. Ang naglalakad sa harapan ay ang No. Isang chief ng Huaxia, nang makitang dumating ang No. Isang chief ng Huaxia para dumalo sa birthday party ni Old Man Su, lahat ay natigilan. Kailangang malaman ng isa na ang pamilyang Su ay itinuturing na isang mayamang pamilya sa kabisera, ngunit hindi ito ang nangungunang mayayamang pamilya. Marami pa ring mayayamang pamilya na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Gayunpaman, kahit nakaarawan ng pinuno ng mga pamilyang iyon, maaaring hindi nila maimbitahan ang No. Isang chief. Bukod dito, may ilang iba pang malalaking shot na sumusunod sa kanya. Ang mga taong ito ay talagang sabay-sabay na lumitaw sa birthday party ng pamilyang Su. Ang ganitong sitwasyon ay hindi inaasahan ng maraming tao. Ang ganitong uri ng karangalan ay hindi tinatamasa ng sinumang pamilya noon. Bukod dito, dahil sa kamakailang insidente sa pamilya Zhou, ang kabisera ay tila kalmado, ngunit mayroon ng magulong alon sa ibaba. Maraming tao ang nanghuhula sa intensyon ng mga nakatataas at nag-iingat din. Sa sensitibong panahon na ito, ang mga big shot na ito ay lumabas sa piging ng pamilya Su ng sabay. Hindi maiiwasan na marami ang mag-isip ng sobra. Simula kailan naging napaka-impluwensya ng pamilyang Su? Kailan pa sila nagkaroon ng ganoong kalapit na relasyon sa mga nakatataas? Birthday party lang, and all the big shots are actually here. Ang ganitong sitwasyon ay hindi pa nangyari noon sa kabisera, mahinang sabi ng ama ni Tang Mazo.